Si Milo ay isang masiyahing bata, palakaibigan at likas na. Kahit mahirap lang ang kanilang pamilya, hindi iyon naging hadlang sa kanyang pagiging masigla. Subalit, may mga pagkakataong tilang pinagkaitan siya ng tadhana. Habang naglalaro kasama ang mga kalaro, napansin ni Milo na madalas nilang pag nag-uusapan ang pinapanood nila sa TV o sa cellphone. Hindi siya makasali sa kwentuhan dahil wala silang mga ganong bagay sa bahay. Sa sobrang kagustuhan niyang makibahagi, isang gabi, sumilip siya sa bintana ng kanyang kapitbahay upang manood ng palabas sa TV. Ngunit, bigla itong isinira ng may-ari. Napahinto si Milo. Napalunok siya ng laway at unti-unting umalis. Wala siyang masabi sa kanyang ina tungkol dito, kaya't itinago na lamang niya ang sakit sa loob. Sa kanilang lumang upuan sa labas ng bahay, naupo siya at nag-isip. Ang tahimik ng gabi, at tanging mga bituin ang buwan ng kanyang kasama. Habang nakatingin sa kalangitan, napabuntong hininga si Milo. At sa murang isipan, sinambit niyang mga salitang, "Balang araw, magkakaroon din ako ng mga bagay na wala ako ngayon. At pag nangyari yon, hindi ko ipagdadamot." Mula nung gabing iyon, nagkaroon bigla ng panibagong asa, ang lakas ng loob kahit bata pa. Pinangako niya sa sarili na balang araw, babaguhin niya ang takbo ng kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Lumipas ang mga taon, hindi kailanman nakalimutan ni Milo ang pangako niya sa sarili. Kahit mahirap ang buhay, sinikap niyang mag-aral ng mabuti kahit madalas siyang pinag-usapan o asarin dahil sa kanyang kalagayan hindi siya natinag. Tuwing bakasyon, nagtatrabaho si Milo bilang nagpupulot ng basura sa palengke. Ang mga baryang kinikita niya ay iniipon upang makabili ng mga gamit sa eskwela. Isang araw, habang namumulot ng bote at plastik, may isang lalaki napansin si Milo. "Anong ginagawa mo dyan, Otoy?" tanong ng lalaki. "Naghahanap po ako ng pwedeng ibenta," sagot ni Milo na may ngiting hawit sa pawis na pawis. "Hanga ako sa tiyaga mo. Gusto mo bang tumulong ako sa pag-aaral mo?" Kilala ang lalaki biglang Ginoong Santiago, isang negosyante na kilala sa pagtulong sa mahihirap na mga aral. Simula noon, tinulungan siya ni Ginoong Santiago sa pamagitan ng scholarship. Nagpatuloy si Milo sa kanyang pagsisikap at hindi nagtagal natapos siya bilang valedictorian sa high school. Pagkatapos ng kolehiyo, kinuha ni Milo bilang isang engineer sa isang malaking kumpanya. Hindi nagtagal, nakapagpatayo siya ng sariling negosyo sa rangalan ng construction. Ngunit, kahit naging matagumpay na siya, hindi niya nakalimutan ang mga panahong wala siyang TV, cellphone, o kahit anong luho sa buhay. Bilang papasalamat, nagtayo siya ng akala ng learning center sa kanilang lugar. Nag-donate din siya ng mga TV, tablet sa mga paaralan upang masigurong ang mga batang tulad niya ay magkakaroon ng pagkakataong matuto at maaliw. Isang gabi, habang nakaupo siya sa upuan sa labas ng kanilang bagong tahanan, muling tumingin si Milo sa bituin at buwan. Napangiti siya at muling nagsambit ang mga salitang, "Natupad ko na ang pangako ko ngayon. Ako naman ang tutulong sa iba." At sa biglang lahat ng yaman ng tagumpay na nakuha niya, nanatili si Milo ng pagkakumbaba at palaging handang magbigay